Yan po ang ating chicharu guys. Namunga na siya. Unang bunga po ng ating chicharu. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Hello mga kabisdak! Welcome back sa ating channel. Samahan niyo po akong maglaba dito sa lababo sa may toilet. Ako lang ba ang gumagawa nito? Sa lababo ako naglalaba guys kapag konti lang at espesyal na labahin, yung may mga mancha. Kasi itong mga damit ni LE, alam nyo na pag mga bata, yung mga damit niyang pang school, pag galing dito malinis pa, pagka-uwi may mga mancha na, may mga colors na, ganyan. So, hindi siya natatanggal sa washing. So, hinahand wash ko po, nilalagyan ko ng Clorox Zonrox bleach. Pero hindi ko mahanap yung bleach, yung color safe. Sa mga nasa Korea dyan, paki-recommend po. Paki-comment po guys, mga ajuma. Mga ko-ajuma ko dyan, mga mommies na nasa Korea. Ano pong bleach ang gamit nyo? Yung color safe. Kasi hindi ko po mahanap sa Kupang. Hindi ko mahanap sa online. So, ganito, binababad ko muna siya, tas nilalagyan. Mano-mano guys, kasi baka mamuti lahat. Sayang naman din. Once lang nagamit tapos namantsahan ay hindi na magagamit ulit. So, ganito, mano-mano. Binabrush ko pa po yan dahil nakapit po yung mancha. Ewan ko, para siyang sauce ng pagkain mga kabisdak. Napaka-stubborn po ng mancha at dirt. Dito po ako nagalaba kung konti lang. Ito mga damit ni LE na may mga mancha. Nilalagyan ko po ng Clorox, Zonrox. Ayan po ang ating gamit. Isang cup lang tapos kunti-kunti kong nilalagay. Kasi yung mga damit niya may mga mancha mga kabisdak. So, sayang naman ipapasuot ko ulit. Tatanggalin. Kung matanggal ang mancha, ipapasuot ko po ulit. Yan po ay laro ni LE. Gawa-gawa niya yan. Hindi naman niya tinatabunan yung labasan ng tubig. So, hinayaan ko na lang siya guys. Really? Amishi de ay Mishi. Jala. Mishi. Nilabhan ko na din po yung jacket na gagamitin ni LE kasi bukas pupunta po sila sa ice rink at magkakanu po sila, canoeing and ice rink. Wala po silang pasok bukas, may field trip ang mga bata. So dito na po ako nagsasampay sa labas kasi medyo mainit na po ang panahon natin. Pagkatapos ko po magsampay ay diretso sa kusina para ihanda po itong sa last vlog natin yung naglechon tayo ng manok. Eto po, di ba nag-ihaw din tayo ng mga talong. Gagawin ko po siyang, ano bang tawag sa recipe na yan mga kabistaki? Yung tortang talong o yun. Tortang talong. Talong na inihaw, binalatan, tas i-fried with egg. Korean talong po yan mga kabista. Kaya kung mapapansin nyo, ang dami po niyang tubig. Matubig kasi ang mga Korean talong. Kakaiba po sila. Unlike sa ating Pinoy talong na masarap, hindi masyadong matubig. Basta magkaiba po, ibang-iba ang texture at flesh ng Korean talong kaysa sa Pinoy talong mga kabistak. Walang makakatalo sa Pinoy talong. Oh yeah! At ang bago-bango na nito guys. Alam nyo, ito po ang isa sa mga paborito kong ulam sa agahan. Kahit sa hapunan or pananghalian ay winner na winner. Kaya marami po akong itinanim na talong sa aking garden. At ito po, 5 piraso ay ibibigay ko yan sa mga boys pang ulam nila para hindi na sila magluto galing sa trabaho. Si DE po ay nasa bayan, may duty po siya sa kanyang pagiging semaul or yung parang barangay kagawad. Si LE naman ay nasa school na. Ang ating tatlong ACE workers ay nasa watermelon farm na po, nagtatrabaho na. And ako nandito sa bahay, gumagawa sa mga gawaing bahay, nagluluto.
Mas masarap sana to kung meron tayong nilagay ng mga kulay like spring onions, kamatis, sibuyas, opo. Pero yung ating tatlong itlog kasi hindi sila mahilig sa gulay kaya hindi ko na po yan nilagyan. Kasi pag nilagyan mo yan guys ay iwakli lang ang mga kamatis. Hindi kinakain yung mga sibuyas, kamatis, ganun. And for me, ang kakainin ko today for my almusal, late breakfast, parang brunch na, breakfast and lunch, ay eto po, kagabi nagluto ako ng carbonara. Spaghetti carbonara, pasta carbonara, ano bang tamang term? Pero ang sauce niya is, ano guys, may Polak Raw, R-O-E. So, di ba, murag may mga agay-ay, may mga maliliit na butil Polak Raw or yung eggs ng isda guys. Yan po ang paborito ni DE na pasta sauce. So, para mas masarap po ang kain natin, kahit may mga langaw na pong umaariba dyan. Kasi summer, pa summer na, may mga langaw at lamok na po sa labas. Okay pa rin kasi napakaganda ng nature, yung hangin, napaka-presko. So, masarap dito kumain sa labas mga kabisda. Parang naga-picnic lang si Adjo makain. Ay lumabas po ang pagiging Pinoy ko mga kabisdak. Hindi pwede, hindi kumpleto ang meal kapag walang rice. Kumain ako dyan ng lugaw, di ba? Kumain ako ng pasta. Kumain pa ng lugaw yan. Magana kasi akong kumain kapag nandito sa labas guys. Ay ewan ko ba. Nakauwi na po si DE galing sa bayan, sa kanilang same old job, sa kanilang trabaho. At ito po ang kanyang pasalubong. Ayan guys, pasalubong ni DE. Meron po itong fugu. Beef flavor na ito mga kabisda. Alam ko, bigay ito ni Fugu Boy or Gentle Boy. Kasi last time, binigyan din niya kami ng ganito. And nagustuhan ko. So, binigyan pa niya kami ng more. 1, 2, 3, 4, 5 po. 5 na full. Rice noodle yan guys. And then, meron tayong cool arm sleeve. So, alam ko na yung pangalan. Salamat po sa nag-comment. And then, ito, may dala si DE na arm sleeve. Cool arm sleeve na may 99.9% na protection from UVA and UVB. So, ayan, ito. Bibili pa ako ng hem tape. Sa Daiso, kasi nga medyo mahaba. Hem tape. Yung repair tape. Oh, wow! Perfect! Mag-picnic sa sangka. With LE. Yan dito. 1, 2, 3, 4. Diyan kain-kain ng tagay-tagay. Or dyan lang sa labas, mag-picnic tayo kasi summer na. Galing na, ang galing. Nice yun ang gulay. Ang galing pa yun. Tapos, pag pipiin mo na, tapos kulay. Ito yata. Ang galing. And, diba? Ang galing. Ang cute. And ngayon po ay, diba kanina ay medyo gloomy. Pero ngayon, maliwanag na guys. At tayo ay pupunta sa ating chili farm. Yung ating Chunyang Chili Farm. Na malapit lang sa aming bahay. Yan po ang aming bahay. Yung chili farm natin nandito lang. Nandyan lang po sa likod po ng punong yan.
Sige, i-ano ko kayo kung gaano ba papakita ko sa inyo kung gaano ba talaga kalapit itong farm na to. Yan po yung tulay mga kabisdak. Yan po yung tulay. Diyan kami sa sapa na yan. Naliligo at nangunguha ng suso. Dito tayo dadaan. Diyan. Eto po mga aso ni Yol Apa ay parang may mga amnesia. Kahit halos araw-araw kaming dumadaan dito, pabalik-balik kami mga kabistak sa farm, bahay farm. Ay, kada daan namin, tahol ng tahol. Hindi po nila nire-recognize ang kanilang mga kapitbahay. Napaka-bad na aso, charis. Unlike sa aso naming si Insay, guys. Yung aso naming si Insay, kahit first time meeting pa niya sa person, ay naku, napakalambing. Yung mga bus drivers, 'di ba, sa tapat ng aming bahay ay may bus stop. Kapag yung bus driver ay munaog sa bus, ay nako, nilalaro ni Insay, ginigreet ni Insay at tikangkang na si Insay mga kabistak. Napaka-sweet talaga na aso, walang katulad. So ito na, 'di ba? Oh, malapit lang po itong ating chili farm sa bahay namin at iyan na, medyo malinis na pong tingnan kasi namatay na po yung mga damo na inisprehan ni Dee ng herbicide. Nung Sabado ay natapos namin ni Diing lagyan sila ng tali. Tinatalian kasi ito mga kabisdak for support para hindi po sila matumba kapag medyo malakas na yung ihip ng hangin. Ang gagawin po natin today ay i-relocate yung mga tinanim nilang chilies sa gilid, yung pinakagilid mga kabisdak, dahil natatabunan po sila. Hindi po sila nakakatanggap ng sikat ng araw. Natatabunan sila dito sa mga damo at punong kahoy, sa shadow ng mga punong kahoy at damo. Kaya hindi sila makakalaki ng bongga dito. Itong pinakagilid o pinakalast, yan po ang ating i-relocate. I-ano natin doon sa mga chilies na may chilies kasi na namatay, may chilies na wala ng ulo kasi kinain ng usa. Yan po ang ating replacement po ito. Hindi naman natin kukunin lahat. Ito lang mga 10 pieces siguro. Chine-check na ni DE kung aling linya ang kailangan ng replacement, saang linya ang may mga namatay na chilies. Ako naman dito ang bunot ng ating mga chilies. Kailangan po maingat para hindi po sila ma-stress. Kung makakapagsalita lang ito mga sili na ito mga kabistak, ay nagagalit na ito sila sa akin. Kakatanim lang namin tapos ngayon bubunutin at tatanggalin at ililipat nyo ako. Kawawa naman ang mga chilies. Kaya hinay-hinay po para hindi sila masyadong ma-stress at baka mamatay. Mahal pa naman ang bili namin dito, each piraso ng seedling ng chili mga kabisdak.
Mga 10 piraso po ang aming itinanim dyan, yung replacement na sili. Tapos after ko po silang itanim, dinidiligan ni DE yung tubig na laman ng tangke ay mayroon po yung fertilizer at vitamins, ganun. Opo, para strong ang ating mga chilies at mabilis silang lumaki at hindi matablan ng mga insekto ng mga mga sakit-sakit. At pagkatapos po namin dito sa chili farm, umuwi kami sa bahay dahil gagawin ko yung aking garden. Maglalagay tayo ng matting sa ating garden para hindi po tubuan ng mga damo at hindi po slidey kung uulan. Kapag magdidilig ako din, hindi masyadong matubig. Si DE ay may iba ding ginagawa kaya ako na hindi na ako nagpatulong dito mga kabisdak. Kaya ko naman siguro to. Ay of course kaya ko to. O tingnan nyo, di ba namatay na yellow na yung mga damo kasi nag-spray tayo ng herbicide dyan nung 1 linggo. At yung ating mga talong, buhay po silang lahat. Malalaki na sila. I think mga dwarf ito na talong mga kabisdak. Ang dami na nilang dahon at ang lusog nilang tingnan. Ay, thank you Lord. Yung ating okra naka-recover na din po mga kabisdak. Lahat po sila ay buhay. Yung red okra po natin ay akin na pong itinanim. So ayan, yung mga ube natin, may isang hindi tumubo pero 90% lahat tumubo. Oh, 99% pala. Tumubo po lahat ng mga ube natin. Yung mga pechay din natin ay ang lusog din. 고마워. 야 이거 키라 샷 뭐야 카테? Ako na. Tapos na mga kabisdak. Ayan, malinis na. Ito po yung pinarioritize ko po talaga dito kasi hiningal ako guys. Dito hindi natin nalagyan kasi may ube po dyan. May ube kasi dyan guys. Ito na ang ating bagong seedling na. Bagong tinanim ko po ng mga pechay. Ang bilis nilang lumaki guys. Yan o. O diba? Ang bilis po nilang lumaki. Yan. Tapos nagseedling ako ulit ng panibago. Yan po yung unang pechay natin na mulaklak na. Hindi ko na po sila pinutol. Salamat sa mga nag-suggest. Ito yung mga seeds nila. I-harvest ko po yan para sa next year meron tayong magagamit. Hindi na po tayo bibili ng seeds sa mga susunod na taon. Diba, Bi? Diba, bubuyog? At akin na din pong ginawa itong ating DIY trellis made of mga straw. Yan po ang pantali natin sa ating mga sili. Ginawa ko ng trellis mga kabista kasi yung net na puti is masyadong laylay sila. So ito na lang. Atin pong mga sitaw iyan. May sitaw tayo. May upo, patola at may chicharo. Opo. Ito yung mga sitaw na nasa kabila. Diba mga payat man yung nasa kabila kasi yung quality ng lupa is hindi masyadong maganda. Kaya nilipat ko dito, 'di ba? Last time may pechay man dito, yung inisprayhan natin accidentally ng herbicide, akala natin pesticide. Namatay po yung mga pechay dito. Yun po yung first batch ng pechay na itinanim natin. So, pinalitan ko, nilipat ko po mga sitaw doon sa kabila. Dito ko na sila nilagay at ang saya-saya ko dahil ang tataba na nila ngayon. Yan po ang ating chicharu guys. Namunga na siya. Unang bunga po ng ating chicharu. Tapos na tayo sa ating DIY trellis. Ngayon po ay i-reroute natin ang ating ayan. Naghahanap kasi sila ng magagapangan guys. Dito kayo gumapang. Yan, dyan. Okay. Ikaw din. Diyan, gumapang ka dyan. Dyan. Okay. Patola. Ayan, dito ka gumapang. Dyan. At yung ating upo.
chicharo, may spearmint po tayong nag-iisa doon. Spearmint, chicharo, meron po tayong patola, upo at sitaw. And look, our kamatis, guys. Ang lulusog po na mga kamatis natin dito. May kamatis na itim kaming itinanim itim, yung malalaki na pula. I think 3 klase po ito ng kamatis. Opo, ang saya-saya. And then, nag-harvest ako ulit. Gagawa po tayo ng mulberry smoothie or mulberry shake. Ano ba ang kaibahan ng smoothie sa shake, guys? Opo, hindi ko ma-distinguish. Parang parehas lang ang smoothie or shake. I don't know. I'm not sure. Paki-comment mga kabisdak. Ano ang kaibahan ng smoothie and shake. So, ayan. O, dito lang sa gilid ng ating garden mga kabisdak. O, paborito po ni Bianan ito. Kaya binigyan din siya ni Dee kanina ng mga mulberries. 이거는 네이버가 I just ordered last night 거리나 하나 때리고 아 잠깐 이쁘다 야 와 진짜 이쁘다 Talaga, very ipo. Si Dee ay cowboy na cowboy talaga yan mga kabistak. Pasensya na po kayo kapag nandito lang naman sa bahay. Siyempre pag nasa ibang bahay siya or nasa labas, nasa restaurant siya, hindi po niya ginagawa yan. Marunong po yung gumamit ng baso. Ay nako, anyway, ang ganda po ng kulay ng ating mulberry and wild raspberries na shake smoothie. Ano bang tawag dito? And yung lasa niya is matamis na hindi masyadong matamis. Masarap siya mga kabisdak kasi nilagyan man din natin ng honey and gatas, no? Ay nako, napaka-refreshing and napaka-healthy ng lasa niya, guys. Sa sobrang sarap ay naubos ko talaga dahil konti lang man yung ating ginawa. Next time, mag-harvest ako ulit at dadamihan ko mga kabisdak. Lalagyan ko din ng iba pang fruits like strawberry and bananas, ganun. Alam nyo, masarap din i-shake ang peach. Peach season na po soon, mga July to August. Peach, ayan mga kabisdak. Napakasarap po tuwing summer dahil ang dami nating mga prutas. Salamat to Minso and Hira. Ginamit ko po ang pasalubong, ang regalo ni Minso at Hira sa atin na blender na ang ganda ng performance nitong blender na to mga kabistak. Promise, mag-check out na kayo. Nasa Kupang yan, Tefal blender.
Hindi pa po nakauwi si LE kaya kami lang ni DE niya. Naghapunan na po kami mga kabisdak. Yung kinain ko is konting rice lang at yung myeolchi na niluto natin last weekend sa bahay ni Bianan. Opo, yung mga maliliit na dilis. Yun lang at yung bulaklak ng yung bulaklak ng bawang. Yun lang aking kinain kasi guys, napagod ako sa paglagay ng mat kanina. Opo, simple lang siyang tingnan pero kapag mag-isa kang maglagay doon, ay nako, mabigat kasi yung rolyo niya guys. Excited po akong tingnan kung natanggal ba or hindi ba namuti masyado yung ang polo shirt ni LE na nilabhan natin kaninang umaga sa lababo mga kabisdak. Ay masayang masaya ako kasi malinis na malinis, natanggal yung mancha pero hindi masyadong halata yung pamumuti. May pamumuti pero hindi siya halata kung hindi mo tititigan, wala kang makikitang pamumuti or signs ng bleach. Ganon. Ay, ang saya-saya ko kasi sayang din naman ito at hindi masusuot ulit ni LE. Maganda pa naman ito na polo shirt guys. Makikita nyo. Next time, bukas siguro kung may upload tayo bukas, makikita nyo dahil ipapasuot ko agad ito kay LE bukas. Wala pong uniform dito ang mga elementary students, mga kabista. Kaya araw-araw talagang nag-iisip kung alin ang isusuot, ano ang isusuot. Si LE minsan mapili na din guys, may na siya. May taste na siya kung ayaw niya sa damit, huhubarin niya at siya mismo pupunta sa closet at maghalungkay. Opo. Tapos na po nating i-steam ang dalawang polo shirt, o 'di ba? Ang linis tingnan mga kabisdak, no? Masaya talaga ako sa resulta at wala kang makikitang mga puti-puti. Kung hindi mo talaga siya tititigan, guys, wala kang mahahalata. And that's all for today's video. Ay naku, ano pa pala? May pa pala ito ating kalendar sa kwarto. Kailangan na natin yung punitin. June na pala ngayon, June 10. Ngayon po ay June 10, araw ng Miyerkules. Maraming salamat mga kabisdak sa inyong patuloy na panonood at suporta sa ating munting channel. Sa lahat ng hindi nag-skip ads, maraming salamat Ma'am Meriting in Taiwan. Maraming salamat po sa mga bago nating subscribers. Welcome po sa ating channel. Thank you so much mga kabisdak. See you on our next vlog. Ingat lahat!